iniwan o hindi kasama si Bimbi Aquino Yap. Ang pagliban ng isang pangunahing host sa loob ng isang linggo ay nangangailangan ng maselang permiso mula sa TVJ Production. Lilipad daw patungong South Korea si Raisa May Dizon kasama ang kanyang co-host at itinuturing na kuya figure na si Yul. Hello po sa lahat ng mga Dabber Cats na nanonood sa kanilang mga tahanan, whatever the time is. So, meron pong mga kumakalat na fake news, no, patungkol sa Korea trip ni Raisa May Dizon at di umano'y kasama daw di umano nito si Yul. So, if fact check po natin yung clickbait culture at work reality sa Gen Z Lens, no? So, yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So, eto na, let's talk about this one. Ang Korea trip drama na chismis lang pala. So, hold up, pause muna tayo sa pag-scroll sa FYP at ispill muna natin ang pambansang chika na nagpa-viral at nagpalito sa maraming netizen nitong mga nagdaang araw. Pumutok sa iba't ibang online video platform lalo na sa YouTube sensational channel, Facebook Reels at TikTok edits ang usap-usapang lilipad daw patungong South Korea si Raisa May Dizon kasama ang kanyang co-host at itinuturing na kuya figure na si Yul. Di umano'y ang twist ng gawa-gawang kwento, initsapwera o hindi daw kasama si Bimbi Aquino Yap? Ano to? The fake news breakdown. Ito na ang claim. Pupunta daw si Raisa May kasama si Yul. Pero di umano'y iniwan o hindi kasama si Bimbi Aquino Yap. Ang verdict, 100% fake news clickbait content. So, mabilis na pinag-aagawan ng netizen ang balitang ilang tagahanga ni na Bimbi at Raisa ay agad na nag-react at nagtanong bakit hindi kasama si Bim? O kaya nagsiselos na naman ba si Bim? Subalit matapos ang masusing pagsusuri at fact-checking sa mga opisyal na pahina ng mga sangkot na personalidad at ng Itbulaga, walang anumang katotohanang usapang ito. Sa isang comprehensive report na ito, hihimayin natin kung bakit hindi malaking gawa-gawa. Ito isang malaking gawa-gawang kwento lamang ng Korea trip. Ang mga tunay na dahilan sa likod nito lalo na ang usaping trabaho at profesionalismo at kung paano ginagamit ang pangalan ni Raisa, Yul at Bim para kumita sa clickbait culture. Ang katotohanan at fact-checking the hard receipt upang basagin ang isang fake news, kailangan natin ng mga solidong resibo. Narito ang ilan sa mga direktang pagsusuri sa tunay na sitwasyon ng tatlong host. Ito na, the official social Itbulaga scheduled visa and travel laws. Walang anumang Korea o araw-araw na nakatali ang pagpunta sa Korea post o announcement. Sa live shows at taping ay may formal na proseso. Wala pang opisyal na anunsyo ng anumang plataforma sa kasalukuyan. Ang panahon kapag ang mga pampublikong figure tulad ni Raisa May Dizon ay mayroong out of the country trip lalo na sa isang tanyag na tourist destination tulad ng South Korea. Ito ay ginagamit para sa kanilang vlogs, Instagram aesthetics, at sponsored brand content. Si Raisa po, socials, walang anumang post, story, or vlog si Raisa na nagpapahiwatig na siya ay nag-a-apply ng Korean visa o nag-iimpake para sa isang Korean trip. Si Yul and Bim social, parehong wala silang binabanggit sina Yul at Bim tungkol sa anumang pribado o pampublikong paglalakbay patungong Korea. Ang Itbulaga or TVJ Production ay walang inilalabas na formal na pahayag ang noontime show na magkakaroon na sila ng out of the country shoot ang dalawang host. Sa legal naman at professional na proseso ng travel visas, ang mga Pilipinong maglalakbay patungong South Korea ay nangangailangan ng Shechem, no? Ano man tawag doon? Shechem like Korean visa. Maliban na lamang kung lilipad sa Jeju Island sa ilalim ng partikular na kondisyon. Ang pagkuha ng visa para sa pampublikong personalidad na may mga eksklusibong kontrata at taping schedule ay dumaan sa formal na dokumentasyon. Imposibleng makalipad ang sino man sa kanila ng pahiwas o patago nang hindi ito nalalaman ng kanilang mga kumpanya at madla. Sa unang pangunahing dahilan kung bakit fake news, una, trabaho at commitment. Ang pinakamalaki at pinakamatibay at pinakapraktikal na dahilan kung bakit hindi totoo at hindi basta-basta mangyayari ang sinasabing Korean trip ay ang simpleng
salitang trabaho. So, alam natin yung the reality of daily television nila sa show sa 8 Bulaga TV5 at frequency Mondays through Saturdays. Meron po silang live, meron din silang mga recorded. Meron ang location po nila sa Studio 5, Studio Media 5 Corporate Center, Barangay. And yung kanilang time requirements is full-time daily availability. Ang araw na tungkulin sa noontime show ni Raisa May Dizon ay hindi lamang isang simpleng bisita sa telebisyon. Siya ay isa sa mga anchor host ng Itbulaga. 6 days a week, ang Itbulaga ay napapanood ng live mula Lunes hanggang Sabado. Ang pagpunta sa Korea at pagbalik sa Pilipinas ay nangangailangan ng hindi bababa sa 4 hanggang 7 araw kasama ang biyahe sa eroplano, airport transfer, quarantine, immigration procedures, barangay at studio segment. Si Raisa ay aktibo sa paregong studio hosting at outdoor barangay segments. Ang pagliban ng isang pangunahing host sa loob ng isang linggo ay nangangailangan ng maselang permiso mula sa TVJ Production. Ang pagsasaayos ng buong lineup ng show, si Yul di umano at ang kanyang taping schedule. Si Yulo po ay mayroon ding sariling mga obligasyon sa production dahil siya ay madalas nakasama na mga malalapit na outdoor portion at live segment ng show. Ang kanyang oras ay nakatali rin araw-araw na broadcast schedule. Hindi siya pwedeng magpasyang umalis ng bansa para sa isang personal o pangarap na biyahe kasama ang isang co-host ng walang clearance mula sa management ng programa. Ang professional na karera ni Bimby Aquino Yap. Si Bimby Aquino Yap ay may sariling commitment sa ilalim ng kanyang management. Bukod pa sa paglitaw niya sa Itbulaga, si Bim ay may mga tinitimbang na endorsement vlogs at sariling pampamilyang obligasyon. Ang teorya na salungat sa totoong sistema ng trabaho sa showbiz at ang bawat host ay pumapasok sa show sa pamamagitan ng magkakahiwalay na kontrata at oras. Ang kawalan ng pagdalo ng isang host sa isang partikular na araw o proyekto ay nakadepende sa work contract at availability at hindi sa usapin ng personal na away o sulutan. Bakit gumagawa ng fake news ang mga content creators, no? Tinatawag na the clickbait economy. Bakit nga ba may mga taong nag-aaksaya ng oras para gumawa ng peking kwento tulad ng Raisa May and Yul in Korea, no Bimby? Upang maunawaan nito, kailangan nating suriin ang mekanismo ng social media engagement farming. So, doon pa lang sa sensational title, Emotional Trigger Monetization, si Raisa at Yul pumunta, kawawa naman si Bim, kumikita sa bawat click ng Korea ng magkasama, inetsapwera at inilaglag, view at galit ng tao. Ito yung tinatawag na exploiting the Korea aesthetic para sa Gen Z at millennial audience sa Pilipinas. Ang South Korea ay ang ultimate dream destination o aesthetic vacation goal dahil sa impluensya ng K-pop at K-dramas. Kapag nilagyan ng ilang video creators ng thumbnail na may larawan ni Raisa at Yul na may Korean flag, cherry blossom at soul landmark, mabilis itong nakakakuha ng atensyon. Ang salitang Korea ay nagsisilbing epektibong clickbait hook upang pilitin ng mga tao na i-press ang play button. Ito yung fabricating ship wars at love triangle rivalry narratives. Sa kulturang showbiz sa Pilipinas, paboritong-paborito ng madla ang mga kwento ng selosan, sulutan at awayan. So, kaya naman yung narrative setup nila dahil nagkaroon na dati ng mga biruan sa TikTok at live broadcast tungkol sa pag-uusap at pagsiselos ni Bim kay Yul dahil kay Raisa, pilit itong ginagamit ng mga fake news channel bilang tuloy-tuloy na storyline o yung tinatawag na artificial drama sa pamamagitan ng paggawa ng kwento na pumunta sa Korea, sina Raisa at Yul nang wala si Bim, pinapalabas sa mga troll na natalo na si Bim sa kompetisyon kaya tinapon siya ng kanyang mga kaibigan. Ito'y purong gawa-gawang pampalasa lamang upang magalit at mag-comment ang mga tagahanga. And of course, syempre, para makuha nila yung monetization through anger and engagement. Sa mga algorithm Facebook, YouTube at TikTok, ang mga videos na nagdudulot ng galit at pagkagulat o debate sa comment section ay mas pinalakas at inirerekomenda sa iba pang user. So, yun ang dahilan. So, wag tayo masyadong yung parang yung matataranta na tayo sa mga ganitong balita. Diyos ko po, wala pong ebidensya o resibong makapagsasabi na meron nga pong travel na
na na schedule si Raisa, 'di ba? Dahil sa kanyang mga commitment sa kanyang work. Lalo na't ngayon, 'di ba, parang ang dami pong mga fans na maghahanap kay Raisa niyan tapos sasabihin kasama pa si Yul. That's really a fake news. Kaya naman kayo, ano pong saloobin ninyo patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section.